Munta na mabatian. No. Importante katama sa kauswagan kag sa tanan nga butang sa life. Now, the law of recognition states that everything that you need in life is already in your life. It awaits for your recognition of it. Ang tanan nga kinanglanon sa tao, ari na di tanan sa kalibutan. Ining technology ta subong nga gina-enjoy ang cellphone. Sa chimpo ni Adan, ari na ni ang ining nga technology, wala lang madiskubrihan. Tanan nga butang na madbalaan mo, madevelop mo, pagtuga sang tanan ara na wala lang galing madiskubrihan, wala lang ma-recognize. Amo na siya nga limitado ag nagimo sang tao because of not recognizing on how it should be. So sa law of recognition, tanan nga kinanglanon mo gin-provide na sa para na salvation. Ang tao ngay adamo tao ay gakasalbar. Hindi tungod kay wala salvation. 2,000 years ago gin-provide na. Wala lang ma-recognize ang madamo. Wala mabatian. Ang tanan nga kinanglanon ta nga healing, kinanglanon ta nga deliverance, kinanglanon ta nga kauswagan, everything that we need in life is already there in this life. Kinanglan ng git ang ginatawag recognition. Ma-recognize mo lang, okay, ang opportunities, ma-recognize mo lang ang channels or ang connections, no? Ma-recognize mo lang kinanglan ka idea, knowledge, everything. Now, when God created all things, ang tanan nga gintuga sang Dios, raw materials, ang mga ginang istorya ko sila. Ang tanan nga gintuga sang Dios, hindi na siya finished product. It's a raw material for something that you can improve or do. Tanan. Okay. Wala sang gintuga sang Dios kung tanawon mo nga perfect siya, nga kung kinanglanon mo, ara na dayon. For example, kabalo ang Diyos ang tao kinanglan balay. Kung hindi ba magpatindog kabalay, kung way pamansan salon kahoy, 2x2, 4x4, 6x8, kabalo ng Diyos kinanglanon na sang tao. Anong ginimo sang Diyos para may ara na siya? Kahoy. Nagpatubo ang Diyos kahoy. It's a raw material for what you need in building a house. Right? So, out sang kahoy, pwede ka ka-produce tanan nga sizes nga gusto mo kinanglanon para sa balay mo. Everything is a raw material nga naga-demand process. Dala na sang oil, may process. Ang gold, may process. Tanan, alos, may process. Para na example, si Jojo managpangasawa. Waay ni saga pangasawa sang babaye na perfect sa gusto ya kag nanamian niya gid katama. Gapangasawa kasang ginatawag nga bride. Hindi bla man na amo tong gin-share ko anay. Kag ikaw ginatawag nga bridegroom. So bilang groom sang bride, if you want to have a wife that you want, you need to groom the bride to become the wife that you want. Hindi na sila automatic na kung anong nanamihan o gusto mo, amo na sila. So, to produce such a kind of person, no, it goes through the process in order that you can see what you want to see. Amo na nga ang kada isa may sarap sapon, may kinanglan growth, changes, everything. Okay, everything is a raw material for what you want. O gusto mo gold-plated nga rilo, Why man sang relo nga gold-plated pagtuga sang Diyos ang tanan?
Pero ang tanan nga materials nga kinanglanon para sinaari nas kalibutan. Kinanglan mo lang i-recognize. When you recognize something that you know how to use it for your purpose, then ina nga butang, no, mangin tool for your advancement, fruitfulness, or fulfilled desires in your life. Kinakabalo ka magamit kag mag-recognize sa mga bagay-bagay. So, kayong tanan nga butang nga gintugas ang Diyos maayo, it was not for your own burden, it was for your own good. Ang tanan nga bagay, like sina, ang asawa, huwag na sa gintuga nga burden, but a blessing. Pero kung hindi ka kabalo na imon mo, kagway ka sang imoon, basi mangin burden na siya sa imo. Kag ikaw man mangin problema ya. So, everything needs process of transformation and change if we want what we want to happen for our own good and for the good of those that we love. So, nagakinanglan sa ginatawag the law of recognition. Kahit sa nagliga, damang gastorya mo, Jake. For example, ang bangko. No? Kung mag-loan ka sa bangko, mabakal ka auto, ang bangko karon nangin help mo, pero kung kulang ka kwarta sa uli, mangin burden mo. Ang balayran. Kay nagulam ka sa kwarta sa bangko, nga mangin liability mong isa ka bagay. Kag kung hindi ka pa kabayad, pwede butongon auto mo. Dako problema mo. But the same bank nga nagbutong sang salakyan mo, the same bank na nag-embargo sang asyenda mo, the same bank na nag-embargo sang balay mo, is the same bank na naghimo sa mga multi-billionaires. Tinga ang bangko naghimo sa ilang multi-billionaires sa imo, yan nagputo sa imo. Because those people know on how to use the bank for their own advantage. It's a recognition. Like sa aton, magbakal tao to. No? O mag ano to sa lakyan, mangin balay, na sa tadabulan. Pero ibutang mo na sa kay Jojo, ang salakyan, huwag niya gabuhin kwartaya, gadugang kwartaya. Kay kabalo siya kung ano niya ang ina nga salakyan. Paano makagain sa iya advantage or fruitfulness. Sa ito nakaservisyo man. Pero the same time, may ara ka nga alat to bangon. Okay? So, importante that we need to understand the importance of the law of recognition. Another example, ang Word of God. Ang Word of God was not meant to be a burden. It was meant to help you. It was meant for your own good, for your own productivity, fruitfulness, prosperity. Amo na. Pero for the same word, butanta tithing and giving, ihatag mo na sa tao nga hindi ka balo magamit sina ang tithing para sa iya burden. Ang tithing para sa iya galastuhan. Gaiban sang iya budget. Pero ibutang mo na sa tao nga kabalo magamit na ang tithing ka-giving, no? Gapamanggad sa iya. Gapauswag sa iya. Ang tithing ka-giving naging kusog ya, paglaom ya sa isa ka maayo nga futuro. Ang epekto lain-lain, depende kung paano mo na kilalahon. Ano ang Word of God para sa imo? For example, masinimple ang Word of God, forgive, and you shall be forgiven. Kung hindi ka mapinatawaron, ang pagpatawad, budlay. Nangin burden na kung sa'yo, paano patawaron siya na to nagdapal sa akon, siya na to nangawat, ako pa mapaumod, medyo nangin burden sa imo. Pero kung ang ina nga pulong kwaon mo,
kag insindihon maayo kagamiton mo for your own good. Okay? Nasiling ka kung magpatawad ko, patawaron man ko sang Diyos sa mga sala ko para hindi ako pag-judge. Kaluuyan yaman ko. Kung magpatawad ko, no? I-bless ko sang Ginoo sang labi tungod nakatuna ko magdaog sa malain sa pagimong ang pagpatawad ang pulong gingamit mo for your own good and advantage and fruitfulness and blessing. So you need to learn how to recognize, okay, certain things. No, paano magamit ang mga bagay para sa imo kayuhan. Kung gisa ginatanaw ta mabagay nga daw mo ni malain mo na. Pero out of every evil, there's always something good na mahimo mo. You can make use to use it for something good. Panabla mo na sa mga sa life. Damo nga gingamit sang Dios nga sang una, mga ulugtasan, mga palakubog, mga adik o mga nanopada na eventually they were used by God greatly. Because in every evil, there's something that God can do to turn it to become good. Recognition. Okay. Now, sa problema naton, kung may problema ka, anong makita mo kung may problema ka? Laban nga tao, makita nila problema. Ang problema, ag makita nila problema, panabla sa kay Gulayat, pagpangangkat sa ila ni Gulayat, din consider nila si Gulayat problema. Ano, pagkakulurog sila, kulbaan sila. Pagkakita ni David, wala iyagin consider problema si Gulayat. Sansa? Lain ang pananaw ya, it's a law of recognition. Nakakita sa isang oportunidad nga mahimaya ang ngalan sang Diyos. Ang nagani sang third day naman ko kay ang isa to ginention parte si Goliath. To sino to naman? Si Joseph, no? Na nagkakari ka sa akon na espada na ang pamangkot ko sa ila. Ano ang armas ni David paano yagin patay si Goliath? Anong armas siya? Anong armas ito? Gin patay. O paano yung pertigin patay bisigulat? Anong armas ni David? Ano ang armas ni David? Paano yung patay si Goliath? Ha? Tirador? Okay. Tapos, ginukdan niya espada. Espada ni Goliath. Bato nga gintiro ya. Pero ang armas ni David, lain. Siling ni David kay Goliath, you come to me with sword, with spear, javelin, shield. Amo nang armas nga ginmention niya, parte kay Goliath. Pero ano ang armas niya ni David? But I come to you in the name of the Lord God of Israel. Amo tong armas niya. Hindi ang tirador. Kay bisan may tirador may espada si Goliath, kung wala ang ato nga weapon ni David, wala itong patay, siya patay. So ang totoo niya armas ni David was the name of the Lord. Amo man ang armas ang Kristiyano niya, in my name, you have cast out the devil. In my name, lay hands on the sick and they shall recover. Your weapon and your true weapon is the name of the Lord. Right? Okay, ang armas to ni David, hindi amo nang pagkatanda ya magtirador. Ang armas ni David, hindi amo nang espada ni Goliath nga gingamit niya eventually. Even though nga gingamit niya to naturally, but spiritually, ang armas siya gid ang iya pagtuo sa sinangangalan. Yeah, you come to me with your sword, with your spear, with your shield, or your javelin. But I come to you in the name of the Lord God of Israel. Amo tong armas.
patay si Goliath. Kay kung ang armas siya, ang ngalan sa Ginoo, pwede mo nang toothpick patay si Goliath. Kung gamiton ni Lord toothpick, pwede. Pwede mo gamiton anything. But ang pinaka-armas siya, ang ngalan sa Ginoo. Amo tong weapon. Okay? So, ka-recognize siya sang power sang Diyos. Na-recognize siya ang maghimo sang Diyos. So, always understand the importance of the law of recognition. Like sini, gusto ko magduswag. Anong dapat ko ma-recognize para magduswag ko? The law of recognition ni what states everything that you need in life. But sinari lang na di ang kauswagan ko. Okay. So, anong ginambal sang Ginoo? Paano ka mag-uswag sa iya? Okay, number 1, simpre ang pulong sang pagtuo. Ang pulong sang Ginoo. Okay? Ikadua, no? Ang tingog sang Dios. Ang leading sang Ginoo bla. Importante na sa kauswagan. Ang divine connection, ang love honor, importante na siya sa divine covenant of blessing. Di kung ma-recognize mo na, kag sundon mo na, inevitable. Imposible nga hindi magliwat ka buhay mo. Imposible nga mapatay ka pigado. Imposible na. Because the Word of God always works. And the Word of God is always quick and powerful. Okay, so that's why if you know on how to apply the law of recognition, when you recognize opportunities, recognize sang truth sang Ginoo, ma-recognize mo blang ways sang Diyos, how the power of God works. Kung ma-recognize mo na, kag himuod mo na, then you will see and you will taste the goodness of God all the days of your life. Then you will know that the Lord is so good. Then you will declare the glory of God and you become a testimony of the reality of God. Recognition. So, kung may problema kabe, you need to recognize solution. Anong solusyon sa nga problema? If you don't recognize divine solution, you might apply different things. And when you apply different application, then you cannot produce a divine result. Lain ang bunga sa kada application. So, we need to learn the importance of the law of recognition and know the power behind it. Because everything that you need in life, okay, can be found when you apply the law of recognition. Amo na kung magubai mo makina, hindi ka magkanto sa dentista. Okay. So, you need to recognize who can solve your problem or how to solve your problem, how to get into that place, and to taste the fruit of the other side. I-recognize mo na. Amo na sila ni Lord, meditate my word day and night. And be careful to observe everything that is written therein, that you can make your way prosperous and successful. Kaya a blessed man does not walk in the counsel of the ungodly. They have a different counsel nga ginapamatian. They don't stand in the way of the sinner because their path is the path of the just. And they don't sit in the seat with the scornful, but they're listening
to the multitudes of counselors that are of God. They are not sitting among the mockers, but they are sitting among the believers. Kag siling sa Biblia, kaangay sila sang kahoy gintanom sa God sang sapa, nga nagapamunga bisan sa adlaw nga tigilinit, waay sila gakalaya. Learn to recognize seasons and times. Recognize the right person, the wrong person, the friends or the enemies of your life. Recognize divine opportunity or distractions in life. Diversions in life. Okay, not every opportunity is of God. Some offers are offers for your destruction. To divert your attention and not to reach the place where God wants you to be in life. I-recognize it, perme. Amo na, you need to have the discernment of the Spirit. You need to have the knowledge of the Word. You need to have the leading of the Spirit. You need to have the wisdom of God. And you need to always pray, knowing that without Him you can do nothing, because only through Him that all things are possible. That in Him all things can be good in your life. Sa butanta, may nag-abot nga circumstansya sa life mo. Kinanglan ma-recognize mo ano na siya nga circumstansya. Kung gisama siling ta do ka negative, do atake, basi hindi na atake, transition na. Basi transition na siya from good to better. Or from good to the best moments of your life. Okay, so you need to recognize moments, times, and seasons. Ano na siya nga time? Recognize what time is it now. Maybe that is the time for you to sow the seed, to build your crop. What time is it now? Maybe that is the time for you to harvest. Call in the blessing. Hindi ka mag-worry, ka mangita pa diot para ma-solve mo ang imong problem. Because maybe that is the time for you to activate your faith. That out by your faith, miraculous things will happen. And it will provide your present need. Recognize. What time is it now? Subong kada isa sa aton may ginatubang. Ang pamangkot, ano na siya nga time sa kabuhi mo. Is it the time of your test? Test of what? Character? Faith? Love? Test of what? Generosity? Or what? Ano na sa klase nga test? Ano na siya nga time? Is it the time for you to humble yourself? Is it the time for you to recognize your leaders? And to submit to divine authority? Ano na siya nga time? Is it the time that God requires you of faithfulness? Ano na siya nga time sa kabuhi mo? When you recognize times and seasons or opportunities and tests of life, and you know on how to respond well, it will always bring good and advantage to your life. Ganda lagi na sa permi maayo nga bunga. Pero kung sala ang pagbasa mo, sala pag-apply mo, pag-react mo, imbis ang maayo nga purpose ang Diyos, mag-abot sa imo, kung gisa baliskad, ang nagakatabo. So that's why we need to understand the importance of the law of recognition. Understanding times and seasons, recognizing right and wrong persons in your life or opportunities or what, tinanglan ma-recognize mo na. Kagkabalo ka kung anong dapat may muon. Kaya kung hindi ka kabalo kung anong dapat may muon, ati way may matabo mamaayo. For example, butang tagin lagas ka sang idol. Okay. Ginbalikid mo sa ginpongkuan, lagan sa tarote, nga Bisaya mo.
Pero amana bla ag mga dirasa, kung kuebla kayo ka aklabon kanila, hindi na sila Bisaya nga kon ginalagas kanila kag pagbalik kung kuad mo na lagan sila. Ang well-trained niya nga mga ido nga muna, hindi mo madala sa muna. So you need to recognize kung Bisaya na, kung Rottweiler na. Okay? Kaya basya mo na nga, imbis ka madlagan sa, ikaw lalon sa hospital. Okay? Law of recognition. Now, if you recognize times and seasons, like example, Israel sa wilderness, time na for them to cross the other side. They don't recognize the divine set of time. Kay kung simpo na sang Ginoo, tandaan ka ni, kung iya na sa sang Diyos, opda na sa nga gahom. Opda niya ka na, back upan niya gid ka na hindi ka mano. Pero kung imula na simpo, for example okay. So, pasiliwat, Israel. Ang balanse ng Lord, cross the other side. Ano sabat nila? Hindi kami. There are giants in the land. Manginkalad o nang amon kabataan. We are just like grasshoppers to them. Hindi kami maglakat ng akig ang Diyos. Nanumpa nga hindi na kamo kasulod. Ti ano din sila nila. At ti magamuna ti lakata, let's go, tabukon ta. Hindi na to chinpo magtabok. Nakadeclare ng Diyos. Pagtabok nila, pinamatay ng upo nila ngayon, uli sila gagalaab. Why na sila muna grace, favor, anointing or power to overcome the people because of their unbelief. Ang timing sang Diyos, not timing sa ila. Ang ila timing, hindi timing sang Diyos. Kundi, wala sa may natabo. Pero kung na-recognize nila nga time na to kag upod sila sa direction sa Ginoo, nangisog sila tani temprano pato nila na take over. Okay, siling sa Ginoo hasta magkalamatay ng isa nga generation, tina-recognize na ni Joshua na hindi iya malid ang mga tao samtang ang matigulang buhay pa. Ginulat siya gid. Sang nagkalamatay ng tigulang, kag kabataan nagkalabilin, dito na siya ginambalan. Kag dito siya nag-respond. Kag nangin successful siya. Na-recognize siyang time. Kag ang ways ang Diyos. Kinanglan matuon gid tayo sa Ginoo, kilalahon tagid siya, no? Kag sundon ta siya, hindi siya nagasunod sa aton, kundi kita ang nagasunod sa iya. And then everything good will follow. Ang Diyos din bala sang tanan. Kung saan pa, libutin nyo lang kadadlaw, isa, hindi lang ka mo magaho, dipos, tanan nga chismosa, siribaba. Okay. Sa kay pitong adlaw, libot ka mo kapito, kag sa katapusan, singgit ka mo tanan, amo ta instruction sa Ginoo. Di anong sense na? What's the sense of everything? Ang resulta sinay uyana sang Dios, hindi na naimo. Imo alang niya kung anong gina-instruct ya, ang resulta pabay ang Dios yan na ibala. Di na pagpaligpi. Okay? Ang problema kung gisa, kay ang papel ta wala ta ginasulatan, ang papel sang Dios ginakaagaw ta. Ang lugar sang Dios gusto ta lugaran, pero ang lugar ta nga dapat tay moon wala ta ginagampanan. O sila ni Lord. Ikaw ang Lord sang imong seed, siya ang Lord sang harvest. Ti kung gisaya gusto tayo mo ng harvest, kita ang Lord. Pero ang seed ya, wala mo ya ginahimo. Iyan ay obra ang pag-harvest, pagdala harvest. Ang obra tayo, concentrate ta sa ginatawag pagtanom. Kag ang pagpatubo sina,
obra na sa Sang Diyos. Amen? Amen. That's why know your place and do your best and leave everything and the rest to God. Recognize. I-recognize mo lang na ang solusyon iya sang Diyos, ang problema mo. Amen. Okay. Kita may problema mo, ang Diyos may solusyon. So sa problema mo, dala sa Diyos, kagkuha ang solusyon sa iya. Kag kung nakuha mo na, isulat sa papel sang kabuhi mo. I-apply. Agod niya kung mag-abot ang maestro, checkan niya ang imo test paper. Correct. Gaan niya ka doon diploma, graduate. Summa cum laude. So, expert ni sa lakat sang kauswagan. Expert ni sa lakat amo sang pagtuo. No? Nga kada pagtilaw pasado. Okay? Agud ang resulta, maayo. Ang padya, mabaton mo. Ang promisaya, I am your great reward. Amen? Amen. So, mo ito vlog, share ta kadali. Si Jake, na-recognize siya nga pwede ka pa nga kakwarta mo na sa internet. Tigin apply ya. Ang waay mapinsaran sa giba, napinsaran niya. Di kundi nakuha yung kwarta kadadlaw. Ayo. 3-5 ang adlaw po. Hindi naman nagurom na ila. Kung sigiyon niya pagid ba, si 7,000 a day na na. May nakitaan lang sa nga oportunidad. May nakitaan sa nga paagi nga pwede maka nga dasig. Pilap lang ka bulan, Jake. Mga wala pa man kalabot bulan at tuloy test. Away pa kalambot. Okay. Pero sang sini ka lang nagsulod-sulod na, no? Ito mga 2 weeks na gano'n na. Oo, maayo, ha? Kada yun, ha? Kag pangayo direction kay Lord kung ano pagidason. Huwag sa kinanglan, maglibod, ay? Okay. Sala. Lain naman na sudlan yung appeal. Sala na yun niya, Pastor. Ha? Sala na niya. Ah. Kundi yung pagtudlo sa mga. Kung ito galing sa nagligad sa amon ni Michael, napun ka balo lang ni iba ng munida. Sige, gali kwarta, oh. Wala mo lang, responsable ka na i-share sa mo. Ka na kasala mo, di umay tudlo lang. Nako, hindi siya Di ba, no? Perfect. Pay nablaliwat. Ang pulong sang Dios ginatag nga maayo para sa aton kayuhan. Kung ang pulong sang Dios wala nagdala sa imo kayuhan, wala mo na maintindihan. Tiga pati man ko ni, nga way ni nagdala kayon sa akon, nagpati ka pero wala ka kaintindihan. Kay kung naintindihan mong ina nga pulong, may ginhimo gina sa life mo. So understand the law of recognition. Tanan nga solusyon ari lang na di. Ano pa nakadako sang problema? May kasulbaran na. Ay nagpromise ang Ginoo mo, I will deliver you out from all your troubles. Ano man trouble mo. That's why we need to get excited on what God can do. We need to believe the power of God. Or sometimes we believe on the power of man, but we doubt the power of God. Sometimes we believe more on what people can do in helping us, but we don't believe so much
of the love of the Father of heaven that says that if you are able now to give good gifts to your children, how much more your Father which is in heaven will give good things to them that ask Him. So always believe and understand. Recognize moments of opportunities. Discern whether it is good or evil, it is of God or of the devil. And if it is of God, accept and celebrate and do something about it. It's of the devil, resist, cast it out, reject, and have nothing to do with it. Because it is not for your own good, but for your own destruction. Parang na-recognize ni Pastor Duncan ang lunch siya mag-attend Wednesday. Kag mag-join di sa aton, nagdala sang maayo sa iya. Ang isa ka rason na muna si Wendigin balik din ni Lord. Tungod may dako nga planong Ginoo sa iya. Kag plangga man siya ni Lord. Nagumpisa na sa patag nga nagbalik ang kalayo ya kay Lord. Nagbalik yang first love sa Ginoo. Kag kadaaga almost at tutusa sa Teacher's Biliwat. Kag samtang gastoryanay lang kami nakamuno sa nga sanggatan di sa grabing impact sa life ya. Gulpiada lang na no Lord, ibalik na sa. Yari na di sa subong. So may mga ginatawag di nga wala nila ma-recognize ang oportunidad. Pero sa mga naka-recognize, amo na sila makabaton great reward. Ang mga niya, if you receive a prophet, the name of the prophet, you'll not lose your reward. Kung ang ining alamisa, hindi mo makita ang future sang kauswagan mo din. Ining alamisa, mang-invert din sa imo. Kaya makadto ka, mapliti ka pa. Boya ka man di mamahaw, ma-order ka gid. Tapos, kung hindi ka magtanom, do kauluya man. Partablas na una siya, di patandaan nga magpakatuwan day. Mapliti ka pa. Masid ka pa. Bukang-bukang. Kung di 20 ka tuig, 20 mil ang harvest ya. 20 years. Pero sang nakitaan niyang oportunidad, na-recognize siya ang gakum sang Diyos sa likod sang obedience kag pag-honor. Dito gulpiada, pila lang kabulan. Nag 200,000 harvest siya. Imagine ha? 10 times fold. Hallelujah. On the way to the greater glory pa. Basta gani gapang daw manog ulan, no? Amo man akong gapaag ng giyos ang Ginoo, may magtupa nga blessing mo. Basta gani do gapaag nga daw may manugtupa na. So that's why don't give up. If you see this gathering as an appointed place God has for you to prosper you, and you do what is right and follow, out of this table will come out multi-millionaires. Out of this table, God could raise up people that could testify about the goodness of God. Kinanglan, ma-recognize mo lang kung daw ano ni sa ka-importante. Ma-recognize mo tod ang time nga ginhatag sang Ginoo sa imo nga ari ka di. Kung madula na naganing imo bagbalyo sina, kung ano ang rewards ang reward sang inong rason nga ri ka di, hindi mo na makita. But as long as you understand, as long as you recognize, you'll become a partaker of the blessing behind that law. Sang una sang gamotor sa Pastor Adrian, gin-recognize ko to nga moment.
nga kinanglan ko sa updan. Kay kabalo ko may blessing sa likod sila. Kag sinobala mo na sa muto nga time. Sinob lang una ga benepisyo makabaton mga motor nga ano. Ako laban una. Ako una ga ka benepisyuan sa blessing. Maka big bike ka. Tapos ga ano yung mga ano. Kadamo lang. Kaya na-recognize mo ang season. So like one time, pag mo no, sa mga Ducati na, sa mga sport touring na kag mga ano, nagmuno lang ko mo gusto ko pa updan si Pastor Adrian, kaya tinagbalik luwat ang motor mo. Nagmuno lang ko, gusto ko sa updan, liwat, pero tiway ka na motor. Sino itong namunuan ko man? Dinistorya, yagali kay Pastor Ads. Do si John to kon si Edward. Basta may nastorya ko nga gusto ko sa updan, tapos nasugid siya kay Pastor Ad. Do si John kay permit sa updan ni John mo. Pagka Domingo, ginambalan ko ni Pastor Ad. Yung Ducati mo na no? Ibaligya ko na sa imo para may motor ka. Hindi lang pagbayriya mo na matamati lang. Basta imo ng Ducati sa mula ng price. Tigwa po no? Tinabayran ko man to. Why problema mo na? Ti kundi na ka Ducati kay dayon. Naway ka kinanglan na mo nga masupot mo ni mayawan ka mo muna. Tungod na gandom lang ko nga gusto ko sa updan. Kay ti kasubo man na saya nga gusto ya tapos siya lang way sa upod. Kay siya lang may motor no. Tinagbakal sa dayon mo na isa pagit ka Ducati nga Multistrada tapos BMW. Tapos ang uli na ginabot ng iban. Day Herman at to sa uli, day Dennis, kag iban to nga hasta nagdamo ang mga ano naman. So kung ma-recognize mo mga bagay-bagay, you need to learn on how to give great value to the valuable things in God. Amo na nga agin despise siya sa Eso kay ang valuable nga bagay nga ginhatag sang Dios sa iya at the firstborn ginbaligya ya. Ginbaligya ya ang iya nga right at the firstborn. Ti kundi gin despise siya pati sa blessing. Why agin value mo? Tani may blessing sa likod sa tutanan. Pero tungod wala yagin recognize, kagin despise siya ina nga birthright, pati ang blessing para sa iya, ginhatag sa manghod siya. He lost the reward. Ti pwede mo na nga butang tari, kadigin butang ka disang Ginoo, may purpose ang Diyos. Tapos why mo gin value? Tapos matawag ang Diyos lain nga tao, islan ka sa lugar mo. Tapos sinabi nga tao, nag-uswag to, dutan ni ikaw to. Pero tungod wala kada kay waay mo gin value, it was given to someone better than you. Because they learned on how to understand the law of recognition and the law of honor. So mo na blang pamangkot, ano ni siya ka-importante sa imong nga lamisa? Ano ni siya ka-importante sa imong nga time sa kabuhi mo? Nasa kadamo ang gusto, pero ikaw yang napilian? And how do you value an opportunity? Parang kung gintawag ka sang Diyos, it's a great opportunity. You need to value that opportunity that God has given you being called by God. Don't trade it to something that would not last forever. Amanas niya, hold fast which thou hast, that no one take thy crown. Always value and honor the precious things that God has given you. Don't despise. Hallelujah. Oh, glory to God.
Glory to Jesus. Hallelujah. Praise God. Kaya ginugusto ya magapos ang tanan siya kabataan. Kaya kung ikaw man tatay nga mapinalanggaon, gusto mo bala pabudayan bata. But there is a way in God that He can make all things easy for you. Siya, my yoke is easy, my burden is light. You shall find rest to your troubled soul. So come to Him. Take His yoke, learn of Him, and you shall find rest. Hallelujah. Amen. Amen. Ang balatupan mo, yaman ka! Yaman ka. Sudan. Hallelujah. Errors. But the best learning is learning it by the Spirit of the Lord. Because Jesus said when the Holy Spirit comes, He will teach you all things. He will guide you into all truth. The Word of God is not enough. The Word of God needs the Holy Spirit. Kaya damo nagtuon Biblia, why Holy Spirit? Anong gawa nila? The Word of God is not the teacher by itself. The Holy Spirit is the teacher of the Word. You need the Holy Spirit. Hallelujah. Oh, glory to God. God is so good. Amen. Hallelujah. Okay, so amo lang nga adlaw. Okay na na Guru Lord. Enough na para sa sinyano. So, well, let's have some sharing. Anything that you can share, anything that you have learned, or anything that you can inspire us all. Hallelujah.